Mga kabunyog, ito nagkalat na naman si Sara Duterte. Parang hindi vice presidente ng Pilipinas eh. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Lumabas na naman ang parang isip at ugaling bata. Ha? Napanood nyo na ba yon? In-interview siya ng media. Ha? Ngayong Pasko yon. Hmm? In-interview siya. Ayun, tinanong siya, hindi mo bababatiin si si Presidente Marcos? Oh, sabi sa kanya, hindi hindi mo babatiin si Bongbong Marcos, si Presidente Bongbong Marcos ng Merry Christmas? Alam niyo, alam niyo kung anong sagot ni Sara Duterte, mga kabunyog, mga kababayan? Panoorin niyo, ha? Panoorin niyo. Bakit? Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? Hindi naman magbabago. And in the same vein, magbabago ba yung ugali ko kung Christmas o hindi? So kung ayaw ko siya batiin kahapon na hindi Christmas, ayaw ko siya batiin ngayon na Pasko. Eh ganun kasi ako na tao. Ayaw ko batiin ng mga ayaw ko batiin. Sabi ni Sara Duterte, sabi ni Sara Duterte, bakit ko naman siya babatiin? Bakit ko naman siya babatiin? Kahapon o nung nakaraang mga araw, hindi naman Pasko, hindi ko siya binati. Oh, bakit ngayong Pasko babatiin ko siya? Parang, 'di ba? Parang isip at ugaling bata eh. Parang bata na inagawan mo ng candy. Tapos sinasabihin mong makipagbati na, ayaw. Ha? Hindi ang nakakaano dito mga kabunyog kasi hindi naman siya ordinaryong tao na eh. Vice Presidente siya ng Pilipinas. Pag Vice Presidente ka ng Pilipinas, kahit hindi ka pa naman presidente, kasi nandiyan ang presidente, pero nag-aakto ka na parang ano ka na. Kagalang-galang ang mga sinasabi mo, kagalang-galang ang ano mo, ang galaw mo, ang ugali mo. Hindi pwede yan. Kaya pag naiisip ng maraming tao, yan ba ang papalit kay PBBM? Kung may mangyari kay PBBM, yan ba ang papalit? Nag-aambisyon pa yan na maging presidente sa 2028, Ano yan, mga kabunyog, mga kababayan? Oh, sabi ni Sara Duterte, bakit ako? Bakit pag grinit ko ba siya, magbabago na ba siya? Sabi ni Sara Duterte, bakit pag grinit ko ba siya ng Merry Christmas o Maligayang Pasko, magbabago na ba siya? Mayroon bang magiging pagbabago sa kanya yon? Wala naman yatang mababago sa kanya, wag ko na lang siyang i-greet. Oh. Kaya mga kabunyog, matindi itong si Sara Duterte. Ang masama pa dito, makikita mo sa ekspresyon ng mukha niya. Yung wala. Kung sa atin pag sinabi mong parang maging statesman, yung tipong diplomatic, ang dating mo kagalang-galang. Dito wala. Ugali talaga, kasing ugali ni Digong eh. Mas malala pa nga eh. Mas malala. No? Ano yan eh, nakakaano itong si Sara Duterte. Sabagay, ano na yan, talagang sobra na ang galit niya kay PBBM. Sobra na ang galit niya kay PBBM. Eh di ba noon nga, di ba gumaganyan na ngayon, sumisinyas pa ng ganon. Tsaka yung di ba, yung may pagbabanta na nga siya kay PBBM at kay Lisa Araneta at saka kay Romualdez. Sobra talagang galit niya. Eh kaya ngayon, tinanong ng media, hindi po ba ninyo babatiin si PBBM ng maligayang Pasko? Umalma si Sara Duterte. Sabi niya, bakit? Bakit ko siya babatiin? Bakit niya raw babatiin? Mga kabunyog. Ang pagkakasabi ni Sara ganito. Ito yung pagkakasabi niya. Kung ayaw ko siyang batiin kahapon na hindi Christmas
Ayaw ko siyang batiin ngayon na Pasko. Yan oh, yan yung eksaktong sinabi ni Sara Duterte. Kung ayaw niya raw batiin kahapon na hindi namang Christmas, bakit niya raw babatiin ngayon? May babago ba sa kanya? Sabi ni Sara Duterte. May mababago ba sa kanya? Magbabago ba siya kung babatiin ko siya? Ha? Bakit? Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? Hindi naman magbabago. So kung ayaw ko siyang batiin kahapon na hindi Christmas, ayaw ko siyang batiin ngayon na Pasko. Yun. Tapos tingnan niyo yung ekspresyon ng mukha ni Sara. Matindi. Makakabunyog mga kabayan. Ano ito? Pag naging presidente ito ng Pilipinas, kakakita ka ng presidente ng Pilipinas na ano? Ha? Laging galit. Parang laging galit sa mundo. Mas mas ano pa nga si mas ano pa nga si Duterte nagbibiro, ito hindi. Galit sa mundo eh. Ha? Kahit diplomasya wala. Oh. Kahit ano man lang diplomasya. Kasi ano siya eh, vice presidente, pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Dapat makita man lang yun sa kanya eh. Wala. Habang nagsasalita si Sara, parang ano lang eh. Ewan ko, ano bang ano dito? Ang sama ng mangyayari sa Pilipinas pag itong naging presidente. Mas malala pa ito kay Digong Duterte sa totoo lang. Hmm? Yung pagiging bastos ni Duterte na kay Sara. Ha? Yung pagiging mainitin, yung pagiging vindictive, mapaghiganti na kay Sara. Ang mas matindi dito, laging galit. Si Duterte, may pagka, nagbibiro pa. Pero ito si Sara, parang laging galit sa mundo. Yun na nga, simpleng magigreet lang, walang diplomasya sa kanya, sabi niya. Bakit ko siya i-greet? Ha? Bakit niya daw i-greet si PBBM? Magbabago ba siya? Hindi ko siya, hindi, sabi ni Sara, hindi niya raw greet nung nakaraan, bakit? Magbabago na ba siya? Ha? Kung ayaw ko siyang batiin kahapon na hindi Christmas, ayaw ko siyang batiin ngayon. Anyway, yan si Sara Duterte, mga kabunyog, mga kababayan. At tinanong din si Sara tungkol sa tungkol dun kay Yussi Cabral, tungkol sa di umano'y nagpakamatay ito. Ang sabi niya, I think makakaapekto ito sa mental wellness ng mga undersecretary at mga assistant secretary. Dahil yung mga kaparte ng mga anomalya, mag-iisip na sila kung mahuhulog din ba sila sa bangin. Problema, hindi niya iniisip, siya rin, mayroon din siyang mga undersecretaries at assistant secretaries. Hindi niya ba naiisip yon? Nagsalita na naman lang ito, hindi niya naman iniisip. Marami nga sa kanya mga ASEC at saka USEC kasama sa nakasuhan doon sa ombudsman. Ay doon pa nga lang ng pinatawag sa kamera, natataranta na yung kanya mga ASEC at USEC eh. Na high blood na eh. Ha? O lalo na ngayon na may kaso sila sa ombudsman. Pagkatapos niyan sa ombudsman sa Sandigan Bayan, hindi niya ba naiisip? Yung sinasabi niyang yung makakaapekto sa mental wellness ng mga undersecretary at assistant secretary, yung kanyang mga ASIC at USIC, tuliro na din nung pinatawag sa kamera eh. Ay lalo ngayon na may kaso na. Hindi niya ba naiisip yun? Ito talagang si Sara Duterte. Ha? Yung ngang kanyang trusted na si Yusek ba yun? Si Yusek Zuleika Lopez, yung chief of staff niya. Na high blood nga nung pinatawag doon sa nataranta nung pinatawag doon sa kamera. Kaya dinala sa veterans, pati yung iba pang mga officials niya. Ngayon, pagdating dito sa kaso sa ombudsman, mabuti siya, hindi siya makakasuhan sa Sandigan Bayan. Pero yung mga akusadong mga niya, Yusik at Asik, at iba pang mga officials at staff niya, makakasuhan yan sa Sandigan Bayan. Anong mangyari sa kanila? Ito talagang si Sara. Hindi. Sabi niya, baka daw matulad yung mga ASIC daw na nai-involve
saka mga Yusek na na-involve sa mga anomalya, baka ano raw maapektuhan tulad nitong nangyari kay Yusek Cabral. Ay siya, paano yung mga Yusek at ASIC niya na nai-involve din ngayon sa anomalya dahil sa kanya. Hindi niya ba naiisip yun? Ano ba 'to si Sara Duterte? Hindi nag-iisip. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.